morning. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa mga nasa Pilipinas at nasa ibang bansa, anumang oras sa inyo dyan. Morning po. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-daily life sharing. Kami po muli ang makakasama nyo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, para sa ating Bible reading. Amen. Kaya samahan nyo po kami. Bago po tayo mag-Bible reading, tayo po ay sasamba at aawit sa Panginoon. At sa dulo po tayo ay mananalangin. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo pong isend dyan sa ating comment box. Amen. At tayo po ay manalangin mamaya. So, dalangin natin ang napakagandang revelation na ibigay sa atin ng Diyos sa umagang ito. Gising na dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Mga nangunguna sa comment boxes. Yan. Sige po, tayo ay mag-share. Share natin ang napakagandang umaga na ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Pag-gising sa umaga,
set me in your family, building me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my one desire to know you more. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I sing, heaven knows I long to love you. With all I am, I belong to you. Sabihin niyo po diyan sa comment box, Lord, I belong to you. Awitin po natin ulit ang awit na ito. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise written in my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my one desire to know you more. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Oh, Belong to you, I am yours, Lord. surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need, yes, Lord, your spirit, your word, your truth. Hear my cry.
to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, Lord. We belong to you, Lord. I belong to you. Rabala, 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 rabala. We I are belong yours, to oh God. Oh, yes, Lord. I belong to you. Rabala, 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 rabala. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Yarabala, rabala, 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 rabala. Jesus, 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 be the center, be the center, be the center. Jesus, be the center. We are yours, Sharabala, rabala, 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 rabala. Oh, yabala, rabala. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yarabala, rabala, 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 rabala. Jesus, you, the only one, Lord. Yes, Jesus. Sharabala, rabala, rabala, rabala. Yes, Lord Sharabala, rabala, Jesus. rabala, 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 rabala. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Sharabala, rabala, rabala, Marapat ka rabala. naman, Lord. Aming pupurihin, sasambahin sa umagang ito. We belong to you, Lord. We are yours, Lord. We are yours, O God. Thank you, Banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord. Sharabala, rabala, rabala. Salamat. Oh, 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 oh. Take me to the place, Lord, where there's nothing else but me and you. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and under your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you.
longing for your presence. I know that you're calling me to you. Yes, Lord, here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh Lord, sabi mo salita, Panginoon, my flesh may fail, but God is the strength of my heart. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Lord. Be the center of our lives this morning. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Fill us again. Fill us once again this morning. Fill us, Lord, with your presence. Fill us, Lord, with your love. Fill us, Lord, with your word. No Yes, one else Lord. compares. Yes, oh God. Nothing else compares. Fill your people this morning, Presence, oh oh Lord. God. You know them, oh God. You know them, you know their lives, oh God. Jesus, Jesus, Oh, Jesus. yes, Jesus. Yarabarabasi, yarabarabarababa. Yarabarabasi, Yarabal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 ara
in your presence, O God. And every day of our lives, O Lord, we thank you so much, Lord. All we want is your presence. All we need is your presence, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for being with us. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you.
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying Heal your out, people today, O God. crying out. Lord, I'm Wherever they are, O Lord, they will feel your presence, O God. Lord, I'm crying Let your presence, Lord, I'm Lord, let your presence be with them. They will feel you, O God, right now. Right now, in the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Holy Spirit. We are We are not bound for any distance because your presence is everywhere. Feel your presence, O God. Feel your people, O God. Yes, Lord. Yara bara ba 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 ba. Yara bara 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 ba 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 ba. Oh, I see people worshiping you, Jesus, this morning. Oh, yara bara bara ba 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 ba. In their private lives, they are worshiping, they are giving thanks to you, they are praising to you, oh Lord Jesus. Yara bara ba 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 ba. Yara bara ba ba si yara ba 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 ba. Oh yes, Jesus. Oh, you are wonderful, you are beautiful, you are glorious, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Please, oh God, hear the cry of your people, Lord. Hear your adorations, oh God. Who yes, compares to you? Hallelujah. Who set the stars in their place? You who calm the raging sea Amen. that came crashing over Yes, oh me. Lord. Who compares to you? Yes. You who bring the morning light, the hope of all the earth. Is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one
yes, Lord. We all children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Hallelujah, Jesus. Yara bara baba 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 yara baba baba yara bara baba baba yara baba baba. No one can compare your love to us, Jesus. Oh, you're beautiful. Yara bara baba baba baba. Your name will lift them up in our midst, oh God. Yara bara bara baba 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 baba. Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, Lord Jesus. How I need your presence, Lord. Oh yes, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh yes, Lord. I set my heart upon your feet, oh Jesus. I set my eyes responding to your love. I cast my fears and surrendered all to you. Yes, Lord. Lordy, I worship you. Ulitin natin ulit ng buong puso. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my eyes responding to your love. I cast my fears and surrendered all to you. This morning, Lord, we surrender. Yes, Lord. Lordy, I worship you. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord.
Let this be the cry of my heart. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart in my surrender. Oh Lord, let this be the complete song to you, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart for you, my King. Amen. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Amen. Spirit of hope, Amen. draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Amen. As we worship you, As we Lord. worship you. Oh, we need your presence. Thank you, Lord As Jesus. we worship you. Thank you, Lord. Thank you, As we Lord. worship you. Thank you, Lord Jesus. As we worship you. Amen. Jesus, Thank Jesus, you, Jesus, Jesus. Jesus. As we worship you. Thank you, Lord. As we worship you. Amen. Thank you, Lord. As we Hallelujah. As we worship worship you, oh Lord Jesus. Oh, we thank you, As Lord. we We thank you for your presence in our lives. We thank you, Lord, for your presence of all your people here, oh God, in the live Facebook. Even, Lord, in their home, in their house, saan man sila ngayon sa mga oras na ito. Salamat, O Diyos. Alam namin, Lord, dinalaw mo ng presensya ang iyong mga anak sa umagang ito. Salamat, Panginoon. In your presence, there is freedom. In your presence, O Lord, there is hope. In your presence, there is peace. In your presence, we feel the love of yours, O God. In your presence, O God, naranasan namin ang kagaanan ng aming mga espiritu. Naranasan namin, O God, ang kagalakan na mula sa iyo, Panginoon. O salamat, salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy mo kaming samahan sa aming pagbabasa ng iyong salita mo, Panginoon, sa oras na ito. At Lord, naway, bawat salita mo na aming bibigkasin, sabay-sabay naming pagnilay-nilayan, sabay naming babasahin. It will point to our hearts, O God, sa bawat isa ng mga anak mo, Lord. Mangusap ka, O Diyos. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mas lalo naming maranasan ang
ganda mong presensya, O Lord. There are other name but the name of Jesus that we will be praised in our midst. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, samahan niyo po kami. Salamat sa presensya ng Diyos. Tayo po ay napuspos ng kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Sino po dyan ang nakaranas ng kakaibang pagdalaw ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito? Alam ko na kahit hindi man tayo magkasama, the presence of God is everywhere. Amen? You can say your experience. Pwede nyo pong i-share sa amin. I-share sa atin. Kasi alam nyo po, it will encourage everyone. Diba? Hindi lang po ikaw, kundi maging yung mga manunood pa ng nagpo-follow sa ating daily life sharing. At ito talaga ang presensya ng Diyos. Hindi mo pwedeng, pag ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, pag ito ay kumilos sa ating mga buhay, hindi mo siya pwedeng i-box, hindi mo pwedeng i-suppress, hindi mo pwedeng pigilan, kasi meron siyang gustong sabihin sa atin. Gusto niyang makalaya ka, gusto niyang maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya na ikaw man din ay itaas mo ang iyong mga kamay, magpuri sa Kanya. Amen? Kaya, anuman saan ka man ngayon, diba? Malayo ka man sa pamilya mo, maglapit man kayo, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya, samahan niyo po kami. Tayo ay magbabasa. Hawak niyo na po ba ang inyong mga Biblia? Ayan, sige. Hawakan niyo na at magbasa po tayo. Pag kayo po ay habang tayo ay nagbabasa, nagkaroon kayo ng revelation in a certain verse or doon sa buong chapter, pwede nyo pong i-share sa amin yan. Babasahin po natin mamaya. Hindi nyo lang po yan i-share wag nyo lang pong sarilihin. So, i-share nyo po sa amin. Ano yung mga na-capture nyo ngayon? Amen? Sige, handa na po tayo. Amen! Sige na, Brother Harold, ikaw pong mauna. So, mauna pa magbabasa, 2 Corinthians po tayo ngayon. Babasahin ko po ito sa Tagalog. 2 Corinthians chapter 11 to the following verses. Ipagpaumanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako ng parang hangal. Makadiyos na pagsiselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang berhen ay pinangako kong ipapakasal sa isang lalaki na si Kristo. Pero nag-aalala ako na baka malinlang kayo tulad ni Eva na ninlang ng ahas. At mawala ang inyong taos-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Sapagkat madali kayong magpaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangangaral ng ibang Hesus, kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang mga sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magaling daw sila na mga apostol. Maaaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay napakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Hindi ako humingi ng mabayad nang ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong mga buhay espiritual. Masama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. At noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat. Kanino man sa inyo, ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang magbibigay sa akin ng pangangailangan. Iniwasan ko maging pabigat sa inyo at iyan ang palagi kong gagawin. Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinabi kong ito dahil nasa akin si Kristo. Pero baka isipin nyo na kaya hindi ako humiling ng tulong sa inyo ay dahil hindi ko na kayo mahal. Hindi totoo yan.
alam ng Diyos na mahal ko po, na mahal ko kayo. Pero patuloy kong pinanindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hingi ng tulong sa inyo para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman matunay na apostol, kundi mga manlilin lang na nagpapanggap lamang na apostol ni Kristo. At hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkunwaring anghel sa Diyos na nagbibigay liwanag, kaya hindi rin nakapagtataka na kanyang mga alagad ay magkukunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Inuulit ko, huwag ninyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa akin, hindi nabali. Basta hayaan ninyo akong magmalaki na kahit konti, kung sabagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi na ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Pero dahil sa marami riyan, nagmamalaki tulad sa mga taong makamundo, nagmamalaki rin ako. Sinasabi ninyong matatalino kayo, pero hinahayaan lamang ninyo diktahan kayo ng hangal. Sakit na. Sa katunayan, hinahayaan lang ninyo na alipinin kayo, agawan ng mga ari-arian at pagsamantalaan at pagmataasan at hamakin. Nakakahiya mang aminin na mahihina kami, pero hindi namin kayang gawin ang mga iyan. Kung may magmalalaki iyan, magmamalaki rin ako kahit na mukha akong hangal sa sinasabi ko. Ipagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudiyo, mga Israelita o kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam ko na para akong baliw, sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. At higit pa nga, kaysa sa kanila, dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa kong mga Hudiyo. 3 beses akong pinaghampas ng mga sandalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudiyo. 3 beses kong naranasan na lumubog at ang sinasakin kong barko, at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan na kapwa ko Hudiyo, sa mga hindi Hudiyo, sa mga lungsod, sa mga silang, sa dagat at sa mga taong nagpanggap na mga kapatid ko'y kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong gawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa ibang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan lahat ng iglesia. Kung may nang manghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, at kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking kahinaan. Wow! Hindi ako nagsisinungaling, at alam niyan Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador, nasakop na Haring Aretas ang mga pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking makasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Kaya nakatakas ako. Amen. Chapter 12. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa 3 langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala na sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay nasa isang pangitain na o tunay na pangyayari. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam.
Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ng sinuman ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ako magmayabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga pagkahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Wow! Amen. Napakaganda. Sabi niya sa chapter 12 verse 8, ang kagandahang loob ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. 'Di ba? 3 beses sinagot siya ng Panginoon si Pablo. Sabi niya, dinadalangin ko sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang sagot niya. Kung makikita po natin dito sa buong chapter ng 2 chapter 11 to 12. Una dito natin makikita na ang mga nananampalataya na ito mga taga-Korinto, nananampalataya na ito kay Jesus, ay may panahon talaga, may mga dadating na susubukin, diba? Susubukin talaga yung iyong foundation ng pagtitiwala mo, kasi may mga dadating na, sabi dito malinaw na sabi, may mga pahayag na nagpapahayag din sila ng panibagong ibang Jesus. So, alam naman natin na pag ibang Jesus, ito yung mga sinabi ni Pablo na they are not living into the righteousness of God. So, kabaliktaran doon sa nilagay sa atin ng paniniwala natin sa Panginoon. So, baliktad talaga. So, ito laging pinapaalala ni Pablo na mag-ingat kayo kasi may dadating na mga ganun. So, sa buhay natin, kaya, di ba, kung makikita nyo dito, kung nasundan nyo po yung binabasa, ilang beses siyang hinagupit. Maraming beses sa paglilingkod, sa paglalakbay ni Apostol Pablo, maraming beses siyang naghirap. Na kung tutuusin, di ba, ito ba yung pagiging Kristiyano? Naghihirap ba ako? Tatanungin mo sa sarili mo. Kung kailan ka naging Kristiyano, bakit kailangan na, kung kailan ka naging Kristiyano, 'di ba? Sa atin, sa mga nakakaranas, no. Kailangan naging Kristiyano, saka ko naman nararanasan ang maraming problema. Yan, 'di ba? Mga ganyan na usapin. Ito naman si Pablo, antindi, dumaan ka na ba dito na binaliktad siya, 'di ba? Ito, madalas na nabingit sa kamatayan ang kanyang buhay. Ayan. At higit sa aking pagpapagal kaysa sa mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses. 3 ulit niyang naranasan ang hagupit, 'di ba? Maraming hagupit. Dumaan ka na ba sa mga hagupit na 'yan? At hindi, 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinakyan. Ayan, sa yan. Marami siya dito, makikita natin, marami siyang mga karanasan sa kanyang paglilingkod. At 'di ba? Sabi nga niya,
Ito yung sa English na sabi ay turn of the flesh sa buhay ni Pablo. Marami siya dito, makikita natin marami. Ngayon, nakita mo doon sa chapter 12, sa dulo, tinanong niya ang Panginoon, nagdadalangin, dumadalangin 3 beses. Sabi niya, 3 beses kung idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, sinagot siya ng Diyos. Anong sabi? Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. O kapatid, kung ikaw ay mahina ngayon, sa oras na ito, ano ang sabi ng Diyos? Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Pag ikaw ay malakas, di mahahayag. Bakit? Kailangan mo ba? Hahanapin mo ba si Lord? Pag ikaw ay malakas. Pag mahina ka, doon ka ngayon lalapit, Lord. Kailangan kita. Di ba? Yun madalas lagi. Nasa dulo. Nasa malapit sa end point. Di ba? Lord, kung may sakit ka, Lord, pagalingin mo ako. Di ba? May pangangailangan ka, Lord. Lord, Lord. Doon. Kaya, ang kagandahang loob ay sapat na para sa iyo, sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos pag ikaw ay nasa gitna ng kahinaan. Amen? Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kapatid, mananatili ang kapangyarihan ni Kristo sa ating mga buhay kapag ikaw ay mahina. Amen? At alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan. Saan ka nakakakita na may kasiyahan sa gitna ng kahinaan? Alam niyo po bakit? Dahil ito ang sabi niya, sapat na ang kagandahang loob ko para sa iyo. Bakit? Yun yung hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapayapaan na mula sa Diyos, mula sa Panginoong Jesus. Amen. Amen? Kaya, hindi mo talaga maipagpalit, diba? Ayan, mga pagkukutya, mga kahirapan at pag-uusig kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Pag sa mundo mo to ititingin, parang ang hirap naman. We're thinking in the point of the world. Diba? Parang baliktad. Dahil yan po talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan po talaga ang will ng Diyos. Diba? Ang will ng Diyos ay hindi siya katulad ng will ng tao. Kabalintunaan sa will ng tao. So, meron kang gusto. Pero pag yan ay hindi gusto ng Diyos. Diba? But, meron kang gusto. Pero may higit na gusto ang Diyos sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, meron tayong will. Kasi yun naman talaga ang nilagay ng Panginoon sa atin. Pero pag isinuko natin yung will natin sa Diyos, doon natin makikita ngayon yung napakagandang nilagay ng Panginoon sa atin. Amen? Alam niyo po, makita natin yung karanasan ng paglilingkod ni Pablo. Tanungin natin sa sarili natin, dumaan ka na ba sa ganito? Kapatid, naranasan mo na ba to? O kunting sabi lang dyan, nasasaktan ka na, di ba? Nasasaktan na yung damdamin mo, nasasaktan na yung kalooban mo. Ito talagang physically, shipwreck. Sa English pa nito, shipwreck siya So, physically, meron talaga siyang naranasan. Pero, hindi siya natitinag. Alam niyo po ang nakita ko dito, Brother Harold, bakit hindi natinag si Pablo? Dahil napakalalim ng kanyang encounter sa presensya ng Diyos. Okay. Kaya all we need the presence of God in our lives. So, base po dun sa sinabi ni Pastor Che, abang ako ay nagninilay, binabasa ko siya. Gaano ba kabigat ang dinadala mo? Gaano ba ka-challenge yung hinaharap mo? Gaano ba ka-tarik yung inaakyat mo? Gaano ba kakapal yung kailangan mong i-breakthrough sa buhay mo na di kaya ng presensya ng Diyos?
Di ba? Minsan ang tao, pinapakomplicate na kanyang buhay. Gusto niyang umakyat, gusto niyang mag-breakthrough. Pwede naman, doon pa lang sa presence of the Lord, breakthrough ka na. Sabihin mo sa sarili mo, sa presence of the Lord, breakthrough na ako. Amen. Comment tayo dyan, mga kapatid, ano? So, yun kasing mga nangyari kay Apostle Paul, dito sa verse 11, sa chapter 11, ang nakita ko dito ay, balik po tayo sa chapter 11 na kahit ilang minuto lang. Kaya nung sa pangalawang sulat ni Paul sa taga-Corinto ay ganito pa rin ang problema kasi di ba sa 1 Corinthians nakita natin naghihiwalay-hiwalay sila. Ngayon ito na naman naghihiwalay-hiwalay din sila kasi puro naman iba-iba naman ang apostle na kanilang pininiwalaan. So makikita mo dito yung diferensya ng taong may malalim na relasyon sa Panginoon at yung pahapyaw lang, yung napaka mababa, na hindi man masyadong sabi natin napaka mababa, kundi hapyaw lang, shallow lang. Kung makikita natin sa Old Testament, si Moses at ang mga tao, si Moses na-encounter ang Panginoon sa burning bush, ang mga tao hindi. Nakita lang ang milagro ng Diyos. Pero yung presensya ng Diyos, hindi nila naranasan kasi hindi nila naintindihan. So, kapatid, gaano ba yan? Gaano mo ba na sinasa puso yung naintindihan at ni-receive sa puso mo that the presence of the Lord is with you? Amen. Imagine mo na shipwreck, pinagbabato pa. Di ba, member ko sa buhay ni Stephen, after nung kay Stephen, nung binato, yun yung time na si Apostle Paul ay, hindi pa siya po apostle noon na-witness niya, nagkaroon siya ng passion, maling passion. So, napaka-importante. Pero hindi nakita ni Apostle Paul yung sinabi ni Stephen, I saw the Lord. Tumingin si Stephen, I saw the Lord. Imagine mo, binabato siya. Si Stephen yun hindi pa yun si Paul Mas malala yung ka Paul. Kasi na-shipwreck, lumulutang ng 3 gabi, 3 araw sa dagat. No? Pati Hudiyo, ninanakawan siya ng lahat na, ginawa na sa kanya. Pero, naintindihan niya na kaya pala si Stephen ay kayang tanggapin ng lahat. Kasi nakita niya ang presence ni Lord. Nakita niya personal ang presence ni Lord. Kapatid, ano bang unang mo makikita? Presence ni Lord? Or yung presence ng problema mo? Amen. Yan kasi ang nangyari dyan. Itong ating mga apostol na pumunta, ang binibigay lang kasi sa kanila ay, yan, magaling ang ganyan. Pero hindi nila naintindihan ano yung presence ni Lord. Kaya, kailangan natin parating dalhin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin para hindi tayo malinlang ng kaaway. Diba? Sabi ng salita ng Panginoon, the devil comes to steal, kill, and destroy. I-destroy yung perception mo sa Panginoon, lahat ng joy mo. Pero sabi niya, sa gitna ng aking kahinaan, ipapagmamalaki ko ang aking kahinaan, ang Diyos ang aking kalakasan. So, every now and then, mga kapatid, i-declare natin na, Lord, Ikaw ang aming lakas sa gitna ng aming kahinaan. At saan natin ito mahanap? Doon sa presensya ng Diyos. Every time na may problema, si Moses, saan siya pumupunta? Sa presence of the Lord. Lalo na si Jesus, nung may mga problema siya, saan siya pumupunta? Seclude himself in the presence He of always his goes Father. to the vertical. And then, all things that is horizontal will line up. Amen. So, parati nating, sabi ng ating mahal na pastor, they gave themselves first to God. Amen. And to us, and by the will of God. So, napaka-importante ng presensya ng Panginoon Amen. sa buhay natin. Amen.
Amen talaga dyan. Amen na amen. Kasi 'di ba, kung ikaw ngayon nakaranas ng kahinaan ng loob, humihina ang kalooban mo, baga parang wala ng pag-asa. Lord, bakit pa ba ako nabubuhay? Natanong mo ba yan, di ba? Bakit pa ba ako nandito sa mundo? Kung dumating ka man sa ganyang point ng buhay mo, kapatid, ito ang oras na ikaw ay lumapit, sumuko sa presensya ng Diyos. Tuli, alam niyo po, walang makakapalit sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Napakasarap na unang-unahin talaga natin ang presence ng Diyos bago yung presence ng problema. Vertical and horizontal. The presence of God is my refuge and strength, my breakthrough. Amen. Kaya sa mga oras na ito, kung ikaw kailangan mo ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong mga kahinaan, sabay po kayong manalangin tayo, panalangin po natin yan. Lord, yung mga kapatid namin ito, O Diyos, Ikaw ang nakatingin sa kanilang mga buhay, laman ng kanilang mga puso, anuman ang sitwasyon nila, Lord. Sa mga oras na ito, O God, abutin mo po sila, Panginoon. Abutin mo ang buhay ng iyong mga anak. Lord, dumaranas ng mga matinding kahinaan, hindi maintindihan. Bakit ba nangyari sa buhay namin to, sa kanilang buhay? Lord, maraming katanungan sa gitna ng kanilang paglilingkod sa iyo, maging mga naglilingkod sa iyo, O Diyos. Tinataas namin sa iyo sa mga oras na ito, O God. Naglilingkod naman ako, bakit ako nakaranas ng ganito? Ba't ko naranasan ang sakit? Ba't naman iniwan ako? Kapatid, diba? Sabi niya sa kanyang mga salita, ang take away natin ngayon sa 2 Corinthians 12 verse 8, sa gitna ng iyong kahinaan, sapat ang kagandahang loob ng Diyos para ikaw ay lumakas. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, pinapanalangin ka namin, Lord. Salamat sa buhay, sa regalo ng buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy maranasan ng iyong mga anak ang presensya mo. Sa gitna ng kanilang kahinaan, magpakilala ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Yung presensya mo, God, ang magpapaiba sa kanila, magpapaiba sa gitna ng karamihan. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Lord, tinataas namin sa iyo lahat ng kanilang mga kalagayan ngayon. Maging Lord, maging nasa mga panig ng karamdaman, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iba yung kagalingan na mula sa iyo. Ang presensya mo magpapagaling, O God. Maging Lord, yung mga kapatid namin na nasa gitna ng gulo. Lord, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Oh, yes, Lord. Mga kapatid namin na hindi nagkakasundo, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig mo ang magpapaiba sa lahat. Oh, salamat, salamat, Lord. Lord, dalangin din namin, special namin tinataas sa iyo ang buhay ng aming mga pastor. Lord, salamat sa gitna ng kanilang mga biyahe, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mag-iingat, O God, sa kanilang paglalakbay mula Surabaya hanggang Batam sa mga oras na ito. Dalangin namin ang iba yung pag-iingat mo, Panginoon, sa eroplano na kanilang sasakyan. Oh, yes, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Ang presensya mo ang patuloy na magpapalakas sa iyong mga lingkod. Lord, alam namin, Panginoon, yung kanilang katawang lupa ay nangihina, pero naniniwala kami, Lord, yung Espiritu mo ay patuloy na lumalakas sa kanila. At ito, Lord, ay itong dahilan para, Lord, magpapalakas sila lalo. Lord, salamat, salamat sa kalakasan. Salamat, Lord, sa buhay ng mga anak mo, ng mga andito sa live. Salamat, Panginoon. Abutin mo sila. Abutin mo, Panginoon. Abutin mo, Lord.
kalagayan mo. Nakita niya ang pag-iyak mo. Umiyak ka lang, kapatid. Umiyak ka lang sa Diyos. Naririnig ng Diyos ang mga iyak mo. Iyak na may kabuluhan sa Kanya. Oh Lord, sa mga dumadalangin para sa kanilang pamilya, tinataas namin sila sa iyo sa mga oras na ito, God. Lord, iba yung kalakasan mula sa iyo ang ibubuhos mo. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa presensya mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Napakabuti mo. Oh, pag-ibig mo, Diyos, ang kalakasan namin. Hallelujah. Oh Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. Oh Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo'y kalakasan ko, hindi nagbabago. Oh, Lord, tinataas din namin sa iyo ang mga bagong viewers ng Daily Life Sharing. Abutin mo sila sa mga oras na ito. Abutin mo ang buhay ng mga anak mong ito. Lord, magpakilala ka sa kanila. Magpakilala ka, O Diyos, kung paano ka nagpakilala sa buhay ni Pablo, paano ka nagpakilala sa buhay namin, at sa mga anak mo na narito. Magpakilala ka sa kanila, Panginoong Yesus. Salamat, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Ito ay sapat sa aming buhay. Sa maghapon na ito, Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-iingat. Lord, salamat sa kabutihan mo. Sa iyo lamang namin, O Diyos, tinataas, binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Walang iba kung hindi sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Amen. Good morning po, Morning po sa lahat. sa lahat. See you next Friday. Amen. At bukas, At sa lahat ng ating mga daily life sharing, supportan po natin. I-share po tayo. Amen. At bukas din po, araw-araw po ito